Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. By the way, bago ako magsimula ng video, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, gusto mo nakikita yung baraha, pwede kang mag-next video, manood ng ibang channel, wala po akong pakialam. Kung ano yung gusto kong gawing reading, video ko po to, yun ang gagawin ko. Okay? Ayan. Kasi ayoko po ng masyadong negative. May mga nagko-comment po yung iba gusto baraha makita. Eh kung ano po yung gusto kong gawin, minsan naman baraha po yung pinapakita ko. Eh di yun po yung panoorin nyo, di ba? Kung ano yung gusto ko, yun yung masusunod. Kasi video ko po to. Okay? Malinaw na tayo dun. So let's start. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Asahan nyo pag nag-comment kayo na ganun, mawawala na po yung comment nyo. Hindi na po kayo maka-comment ulit. Ayan, para dun sa ibang nagbe-message. Kasi nakakawala po ng ganang mag-reading, magbigay ng guidance. Kasi sa halip na makakabasa po ako ng comment na masaya sila, ganito ganyan, or kahit heart lang, masaya na nga po ako. Pero yung negative, hindi ko po yun ini-spread sa video ko. Ayoko po ng ganun. Kasi nakakasama po kayo ng loob. Ang aga-aga nagbabasa ko ng mga comment. May isa lang naman siya, hindi ko na i-mention. Pero ayoko na madagdagan ko. Sino man yung mga gustong manood ng baraha yung nakikita nila. Kakaiba po akong reader, wag kayong sa akin. Wag niyo po ako ipareho dun sa iba. Kung sasabihin niyo yung iba baraha ang pinapakita nila, o sa kanila kayo manood. Kasi ako po, kahit hindi ako magawa ng video, okay lang sa akin, sa totoo lang eh. Pero ito, ginagawa ko lang din yung purpose ko, makapagbigay ng guidance. So, bahala kayo kung ayaw niyo manood sa ganitong klaseng reading na ginagawa ko, okay lang. Okay, you do have here the Four of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Ano nangyayari? Earth sign. Parang may mga bagay na parang hindi ka siguradong ngayon. Parang, alam mo yan, parang there's something na binibigay, ino-offer, or maybe a person na lumalapit sa'yo. Pero parang hindi ka na sigurado dito. With the Queen of Wands, maybe something or someone, a person na binibigyan mo ng advice, tinutulungan mo, pwedeng ganun. And parang hindi ka na sigurado dun sa person na yon, or sa advice na binibigay mo, or the offer na ibinibigay sa'yo. Alin man dun? Iba-iba, guys. Iba-iba. Okay? So, I want to know more about this. Death card, Scorpio energy. So, alam mo, yung iba sa inyo, you want to either end this, or gusto mong, Scorpio, they are the zodiac na parang magagaling yan mag-spy magagaling yan umalam ng katotohanan. And mysterious. Okay, so maybe this is you want to know the truth, you want to know kung anong meron dito sa bagay na ito, sa taong ito, parang ganun. Or yung iba sa inyo, you want to end, just in case, yung connection with this person, kung ganito lang din naman, na hindi mo malalaman kung ano yung totoo sa kanya, kung ano yung mga sinasabi niya, ginagawa niya, whatsoever. So, there's something in you na may Scorpio energy na parang hindi ka na kasi sigurado sa ngayon. That's your energy. And you do have your Devil, Capricorn energy, and the Five of Wands. So, yung iba sa inyo, pwedeng nahaluan pa ng galit, ng ines, or, yun nga, walang assurance, or you feel like you're being manipulated. Pwedeng ganun. So, pwedeng hindi ka sigurado kasi feeling mo, itong taong to, minamanipulate ka niya, or may mga binibigay siya, sinasabi siya na para mapaniwala ka or whatsoever. So, you just feel that way, pero wala ka pa namang, may iba sa inyo wala pang kasiguraduhan, hindi pa masyadong malinawan lahat. Ano yung energy ng person na kakonect mo for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Feel free to comment down below, guys. Sobrang I love you all, guys, talaga. Yung mga positive comment. At saka yung mga nag-heart-heart. Love ko kayo. Pero yung ibang nagne-negative, bala kayo sa buhay nyo. Hindi ako nandito nabuhay sa mundo para pasayahin kayo. Bala kayo dyan.
Magician is here. This is your person. The Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. I want to know more about this. Iba yung energy niya. Biglang, I feel so negative dun sa energy mo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng bago ka manood ng video, medyo na-stress ka rin ng very, very light. I don't know. But, it's fine. Ang sa akin lang, itong The Magician, as you can see, there's an angel here. So, itong person na to could be, like, may energy sa kanya na parang, ibinigay siya sa'yo out of nowhere, bigla siyang dumating sa buhay mo, and the Knight of Pentacles sa tagalan, kasi yung iba sa inyo, pwedeng ang dami mo na pinagdaanan sa buhay mo, tapos biglang dumating tong taong to, and then so on and so forth. Parang, alam mo tong person na to, ang iniisip niya na lang kasi future. Regarding the past, wala na siyang iniisip regarding doon. And maybe yung ikaw, pwedeng ang nagpapagulo sa'yo is yung mga bagay na may kinalaman sa past. About this person. About sa connection ninyo. About sa emotions niya, etc. So, masyado kang concentrated sa past. And then this person is the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I feel like ang focus niya is finances, career, the future, paano mas mapapaayos, magiging mas maganda. Six of Pentacles, gusto makipagtulungan itong taong ito sa'yo. Like, parang tulungan tayo. I want to be a better person. I want something in the future sa ating dalawa. Wherein may improvement sa atin. Parang ganun. Emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito. Ten of Pentacles. Well, you are all about money, pera. The world is here. Well, I don't blame you. Of course, January pa lang ngayon, di ba? 2025. Ano ba yung mga bagay na gusto mong i-create sa taon na 2025 na mas makakatulong para sa'yo? The world is here. And the Hermit, this is Virgo, this is Virgo energy. Ayan, yung iba sa inyo, the world, nakikita natin ito as you. Natutunan mong i-embrace kung ano ka as a person. Wala kang pakialam sa kung ano yung mangyayari dito sa connection na to. Like, what I can see here is that wala kang pakialam kung matuloy ang connection, wala kang pakialam kung hindi matuloy. It's just you, yourself, kung paano aayusin ang finances mo, paano mas mapapalago ang finances mo, or you do over the world. I feel like this is you protecting yourself, your heart. Diba? It's like, ayaw mong magmadali or ayaw mong makipag-connect sa person na alam mong sasaktan ka lang. So, yung iba sa inyo, lumalabas yung pagka-hermit mo. Like, the hermit, yung hermit crabs, literal yan. Those are the animals na may shell sila, diba? And, hermit crabs, well, I watched a video about hermit crabs. Hindi pala sila pinanganak na may shell talaga. Pinanganak sila, wala silang shell at all. And then, magro-roam sila or maglalakad-lakad sila to find a shell. So, yun nga, kasi the video na napanood ko is that parang binabanggit doon na wag mag-collect ng shell kasi ginagamit yun ng mga hermit crabs dahil sila yung mauubusan ng shell. That's why yung ibang hermit crabs, ang nagiging shell nila is no choice kundi yung mga plastic, yung mga yung mga nagkalat na basura. Yun yung nagiging pinaka-shell nila kasi naubusan sila ng shell, pinupulot. So, the way I said this, i-explain ko guys as much as possible. Kung hindi mo naiintindihan, huwag mong kunin. Okay, kunin mo lang yung part na maiintindihan mo. The hermit is here. So, I see some of you na pwedeng ikaw, lumabas ka dito sa mundong to, dumaan ka sa teenager years mo, or kahit hindi teenager years, basta dumating ka sa point ng buhay mo, na naging mahina ka. 'Di ba? And then, nakakahanap ka ng mga tao na lumalabas as your comfort zone.
Parang pag nandito ka sa taong to, sa mga taong to, you feel protected, ganto ganyan. And parang naramdaman mo yung feeling na kailangan mo sila. But, some of you, ang message ng reading na to is that, alam mo, hermit crabs, as they grow, habang lumalaki sila, they need to find another home. They need to find another shell. 'Di ba? Maglalakad sila, lilipat sila ng shell. So, yun yung pinaka routine ng mga hermit crabs. So, this is you na parang there's something here na ang message ng video na to sa'yo ay may mga bagay kang dapat alisan, taong dapat alisan, dahil hindi na ito match sa'yo. Parang you have to find another home, another place na magiging mas safe ka. Okay? Some of you, katulad na nakwento ko kanina about the hermit crabs na parang nakatira na sila sa plastic rather than the shell. Kasi yung iba, pwedeng mali yung napuntahan mo. Mali yung bahay na, or mali yung taong, mga tao, friends, love related yung iba, na parang napuntahan mo at nagbibigay ng, ng love sa'yo. Like, that is not the love that you deserve. 'Di ba? You deserve more. You deserve the best love for you. Pero, yung iba natatakot or wala, hindi ka gumagawa ng paraan na makahanap ng other shell, or yung iba nag-aalangan, no? Maghanap ng person for you. And some of you, pwedeng may another connection dito na involve sa'yo or na involve mo, another connection, nakikita natin with the magician, na parang ito, hindi ka nagtitiwala dito sa taong to. Should I trust this person? Should I, yun yung iba, this could be a manliligaw or a person na parang, pwede ba akong magtiwala sa kanya? Pwede ba akong, nandun yung pag-aalangan sa'yo eh. Pwede ba akong magtiwala dito sa taong to? Totoo, naging totoo ba siya sa akin? So, ganun, may pag-aalangan ako nakikita sa'yo. And then, natatakot ka lang kasi pwedeng yung iba sa inyo, nasanay ka na sa ganun, yung routine mo. Nasanay ka na nandyan ka sa taong yan, could be a person, or a career, yung iba career, na parang hindi mo maalisan kasi nasanay ka na dyan eh. Ang hirap na mag-try ulit, baka masaktan ako ulit. Pero in short, nakikita natin dito as you being nagiging maingat lang. Nagiging maingat lang. Anyway, emotion ng taong ito nakakonect mo. Knight of Swords. Okay. Your person, emotion niya for you. Hindi naman niya to, alam mo itong person na to, maybe you don't trust this person kasi maaga pa masyado or mabilis pa masyado. But with the Knight of Swords, nakikita natin na hindi siya magte-take ng action sa'yo kung ayaw niya ng relasyon. Two of Cups. Gusto niya ng relationship. Gusto niya ibigay sa'yo. Kaya nga siya nag-iisip ng future between the two of you. Kasi hindi naman siya mag-iisip ng future na may kinalaman sa'yo, nakasali ka doon sa future na yon kung hindi siya willing mag-invest sa'yo. It's just that ikaw ang may nakikita tayong problem is sa side mo because hindi rin naman natin maiwasan na ganyan yung isipin mo kasi sa mga pinagdaanan mo sa mga nakaraan mo, 'di ba? Parang tama lang na maging mas maingat ka ngayon, magkaroon ng trust issues, etc. The Four of Wands is here. This is Aries, Leo, Sagittarius energy. This person wants relationship. Yun ang gusto niya. Gusto ka niya. Honestly, kung maaga pa ito masyado sa inyo, hindi pa ganoon kalalim yung love, pero nandun na yung, ikaw yung napipisil ko, ikaw yung gusto ko talaga. Totoo yun. Alam mo, yung love, nawawala naman talaga yan. Pero sa pakikipagrelasyon, partnership yung kailangan, commitment yung kailangan, kasi yung love, madali, kumbaga, kung i-work out yan, madali na yan eh. Pwede nang turuan ng pusong magmahal ngayon. Pero nasa tamang pagmamahal ka ba? Ngayon, if you are in another connection pa, kasi nakakakita ko yung iba meron eh. Parang hindi ka umaalis sa plastic kung nasaan ka.
Yun yung nakikita ko sa'yo. Okay. What will happen in the near future for the both of you? Emperor is here. Okay. This is the Emperor. The Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This is your future Earth sign. Hindi lahat makaka-relate dito, guys. Sobrang mature ng reading. I don't know. Nakakakuha ko ng maturity sa reading na to. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Pentacles. The Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Yeah, Aquarius star, Aquarius energy. Clarify ko lang tong Eight of Swords. What's with the Eight of Swords? Okay. Actually, yung mga nakikita ko dito is not the future for you, but rather, ano yung advice for you para maging mas maayos yung future. Kasi sa totoo lang, gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng movement, pero hindi ka makakaalis sa bagay na gusto mong alisan kung hindi ka gagawa ng paraan na makaalis ka dyan. You know? You want the chariot, you want to leave, you want to get out sa situation na yan with the chariot. And you do have the hanged man. Pero you're still staying, you're still, you know, nakakling ka pa, nakahang ka pa rin eh. Yung iba sa inyo, there's a possibility na nandun sa future, yung you're manifesting this, you want this, you want something to end. Ayan o, nagde-daydream ka na, time will come, everything dito sa pinagdadaanan ko mag-i-end. Honestly, with the Emperor, Aries energy, yung ending, ikaw kasi dapat ang gagawa nun. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, pag ganyan, you are praying, no, na sana tapusin na matapos na yung sitwasyon mo na ganito, ganyan. You have your free will. 'Di ba? Kung mag-i-stay ka sa isang bagay na gusto mo naman talagang alisan, alam mo yung kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Well, some of you, eto na si Lord, yung prayer mo sa Kanya, bigyan ka ng another shell, bigyan ka ng iba work, another career, or yung iba kung ang issue mo is person, o bigyan ka ng another love life, andyan na. Binigay na sa'yo. All you have to do is, gamitin mo din naman yung power or yung free will na ibinigay sa'yo para makaalis ka sa kung nasaan ka ngayon. Kasi ayan na eh. Kasi si Lord, hindi niya gagawin yung isang bagay na parang ipipilitin niya sa'yo yung alam mo na pala eh. Bibigyan ka niya ng talent, ng skills, ganito ganyan, pero yung gagawa sa sa dapat mong gawain, ikaw pa rin 'yan. 'Di ba? Some of you, napunta ka dito sa YouTube. Bigla kang dinala sa akin. 'Di ba? Narinig mo tong message na to. So, that is the way of yung Lord, that is yung way ni Lord para magising ka sa kung ano yung dapat mong gawin. I'm here as a guide. 'Di ba? Pinarinig niya tong message na to for you, na para alam mo kung anong dapat mong gawin sa buhay mo. Ito na yun. Pero anong dapat mong gawin? Ikaw pa rin ang gagawa niyan. Honestly, no? Yeah. And then the Six of Pentacles is your Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ito yung person na kakonect mo. Future para sa kanya. May pakikipagtulungan for you. Four of Pentacles, nakakita ko ng pag-iipon mula sa taong to. Pwedeng nag-iipon ako kasi gusto kong may gawain, may mangyari. I'm seeing a problem dito sa person na to with regards sa child, or may anak na ba siya or what? Something to do with the child. Like, kind of like stuck
in a connection or stuck in a situation na may kinalaman sa child. Or may mga nakakita tayo ng problem na may kinalaman sa child. So, yun yung nakikita natin with regards sa person na ito at dun sa. Hindi natin masabi kung ito ba'y love-related or ano, honestly. So, yung person na ito, pwedeng may kinalaman lang to sa problema sa anak niya. But there's this person who is being, parang ito na yung tulong na binibigay sa'yo. Kumbaga, ibabalik kita dun sa kwento ng hermit. Ito na yung shell na ibinigay sa'yo. All you have to do is to trust. Lumipat or umalis sa kung ano yung comfort zone mo and find your purpose. Ayun, sana naging malinaw sa'yo yung reading. Honestly, hindi ako happy ngayon kasi nga may nabasa ko, particular person na nabasa sa comment section na nagko-comment siya about bakit mukha ko ang nakikita niya dito at hindi ang baraha. Guys, kanya-kanya to. Kung gusto mo dun sa mga magaganda ang kamay, pasensya na kayo dun kayo sa maganda ang kamay dahil ako hindi nabiyayaan ng magandang kamay. Cute lang. E dito tayo sa mukha. 'Di ba? At saka mas nararamdaman ko, honestly, mas nararamdaman ko yung reading pag nakikita ko yung mukha, hindi yung mukha ko, yung energy kasi yung nakukuha ko eh. Ako nakikita ko yung mukha ko dito, pero yung energy is parang kausap lang kita. Alam mo yun? So, kung nararamdaman mo, naiinis ka, nauunsyami kasi nakikita mo sa screen, bahala ka sa buhay mo, babu. Yun lang. Hindi ako nandito pinanganak para pasayahin ka. Bye-bye.